Magandang umaga po sa ating lahat. Ito na naman po si Professor Nondon Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pag-usapan ulit natin ang confidential funds. Alam mo naman, sasabihin nyo, confidential funds na naman. Ano mo yung ulo ko, parang may dekorasyon sa taas. Siyempre, sabi nga ng nasirang si Mike Enriquez, hindi namin kayo tatantanan. Nung Miyerkules na pag-usapan natin na binawasan ng 518 million ang budget ng Department of Science and Technology. O baka mabawasan. Alam naman natin na ang budget ng mga state universities and colleges kasama na ang UP ay mababawasan din. Pero ngayon, ang nakalulungkot dito lalo ay ang Department of Health, lalo na yung mga specialty hospitals, ay mababawasan din ng budget. For your information, ang lung center ng Philippines ay mababawasan ng 274 million. Ang Philippine Children's Medical Center para sa mga bata ito 720 million. Ang National Kidney and Transplant Institute 442 million. At ang Philippine Heart Center 316 million ang ibabawas. Ang laki noon. Lalo na yung sa lalo na yung sa mga bata, yung Children's Hospital, 700 million. Samantalang ang pinangako ng Pangulong Marcos ay dadagdagan niya pa nga ang mga specialty hospitals. Padadamihin niya pa ito. Paano nga pinadami? Binawasan pa ang budget na may existing. Unless yung maibabawas gagamitin sa pagpapatayo ng ibang hospital. Hindi natin alam yan. Pero ganun pa man, nakalulungkot isipin na meanwhile habang nagkakaltas tayo ng mga milyong-milyong pera sa mga institusyon na kailangan ng pag-unlad natin ng ating kaisipan, ng ating kalusugan, binabawasan natin ang DOST, binabawasan natin ang SUCs, binabawasan natin ang mga ospital, ay nagbibigay naman tayo ng bilyon, milyon at bilyong mga pera sa confidential funds. Lalong-lalo nakagagalit sapagkat ang confidential funds ng Office of the Vice President ni Vice President Sara Duterte, sabi niya hindi naman niya kailangan yung 500 million na yan, hinihingi nila pero they can live without it. Parang magulang yan eh. Nahingi ng pera ang iyong anak. Kulang ka sa pera at marami ka pang pagkagagastos ang iba. At ang sasabihin ng anak mo, hindi, okay lang naman siguro kahit hindi ako mabigyan, I can live without it. Pero maganda sana kung meron. Pero kung wala, di okay lang. Bibigyan mo pa ba yun ng pera? Samantalang marami ka lang kailangan gastusan, kailangan mo pang mangutang para mabuhay ang pamilya mo. Magsalita nga tayo ngayon. Kayong mga trolls na pro Marcos at pro Duterte, isip niyo nga kayo. Kasi nababasa ko sa mga comment nyo, pero nag-comment. Sabi nga, huwag ko nalang pansinin. Pero natatawa lang ako. Sagutin natin kasi sabi ng isa, teka, Prof, mukhang puro si Duterte na lang Sara ang iyong binabanatan. Alam na. Anong alam na? Alam na meron akong kinakampihan sa susunod na eleksyon. Naku, layo pa niyang 2028. Nasabihin nyo, doon sa medyo kung tawagin ng kapatid ko na si Benji ay kakampures. Sabihin niyo dahil ako ay Duterte Marcos, ito nga na-atake ko, kinikriticize ko nga si Pangulong Marcos, hindi ba? Hindi ba? Ano yung alam na? Alam nyo na binabayaran ako ng someone? Sino? Si Romualdez? Sino? Si Tulfo? Yung mga may balak ng kandidato ang pagka-presidente? Siguro sanay kasi kayo sa mga enablers at mga vloggers na nagsasalita lang kapag may pera, kapag binubusalan ng pera ang bibig. Huwag ako. Iba ako. Hindi ako kumikilos dahil sa pera. Kumikilos tayo kung ano yung tama. At wala tayong sinasanto. Wala tayong kinakampihan. Ako nga nabanatan ako ng husto. Muntik na akong hindi matanggap sa UPLB dahil akala ng mga taga-UPLB makamarcos ako Di ba? Pero kakampihan ko ang isang tao kung naandun sa tama, sisitahin ko pag mali. Ganun lang yun.
Wala akong kinakampihan, wala akong pinupuon, wala akong dinudiyos na politiko. Hindi katulad ng iba sa atin, lalo na yung mga nagkokomentaryo na, di ba pumapasok sa utak ninyo na maaaring kayo pinaglulukunan ng ating mga politiko samantalang kayo ay humaling na humaling? Sabi ko nga, gamitin naman natin ang ating mga utak, ang ating mga isip, libre naman yan. Ngayon, kung hindi nyo na gusto yung mga pinagsasabi ko dito, fine. Kayo naman ay hindi ko naman kayo pinipilit dito. Hindi ko maintindihan kung bakit kayo nanonood pa kung hindi nyo na gusto ang mga sinasabi ko. Yun lang, manood ka para mainis at para kayo makabanat ka ng online. Moment of glory mo na yun. Di ba? Yun. Hindi natin dito tinitira na si Duterte, si Sara Duterte bilang Sara Duterte. Ang tinitira natin dito, ang inatake natin dito, yung gawain. Yun ang pinupunan natin. Si Pangulong Marcos man yan, si Pangulong Duterte man yan, o sino man politiko yan, o posisyon man yan, o ganun dapat tayong mamamayan. Sapagkat pera natin ginagastos ng mga ito, paswelduhan natin yung mga yan. Hindi natin dapat yan kinukonsinte. Sabi nga ng nakasulat na, hindi naman sa Biblia, kundi sa aming mga political scientists, we get the government that we deserve. Kasi kung tayo ay ganyan, kahit mali ng ginagawa, tahimik ka dahil idolo mo, dahil ang tatay at nanay mo, mga Marcos, kayo ay loyalista o talagang bighaning kay Pangulong Duterte, kaya pati sa anak niya. Ay kung ganyan, hindi tayo unlad bilang bansa. Kahit kailan. Anyway, yun ang nakalulungkot yung meron kang perang ibibigay sa hindi naman nito kailangan ng husto, 500 million man yun, pero hindi mo naman babawasan mo ng pera ang Department of Science and Technology, kakaltasan mo ng budget ang Department of Health. Di ba? Dahil sa isang item na hindi pa nga natin alam kung saan pupunta. Klaro lang, o kaya gagamitin sa pagtitik-tik ng mga teachers. Natawa nga ako dun sa mga sagot ni Vice President Sara Duterte dun sa hearing ng Senate. Kasi doon sa House, hindi naman siya nagsasagot na Kasi wala nang tanong, di ba? Tinerminate na ni Sandro Marcos sa kanyang budget. Yun ang word niya, terminated the budget, di ba? So, wala nang nakapagtanong. Although yung sa DepEd, merong tanungan sa House. Okay? So yun ang linanawin ko, ang walang interpellation ay yung sa Office of the Vice President. Yung sa House, yung DepEd meron. Pero sa Senate, nagkaroon ng pagkakataon si Senator Risa Hontiveros at si Senator Coco Pimentel na tanungin ang ang Vice President. Ito nga, si Senator Risa Hontiveros at si Senator Pimentel, binatikos ko na rin yan dahil sa stands nila sa Maharlika Investment Fund. Tama yung Maharlika Investment Fund, dinipensa ko. Pero iba itong confidential fund, ibang issue to. Di ba? Dapat ganun tayo Hindi tayo nakapikit ng mata na basta na lang tumatanggap. Di ba? Suportan kung suportahan, banatan kung babanatan mo. Di ba? Ngayon, natawa ako dun sa pagsasagot ni kasi ang naisip ko, kapag ito ay budget ng Office of the Vice President, kailangan tungkol sa pagiging Vice President lang ang trabaho mo, hindi mo titingnan yung sa DepEd. Nagkakaroon ng commingling dahil iisa yung secretary, iisa yung Vice President, isang secretary, pag isang tao lang yon. Parang kapag Vice President, meron niyang budget, yun ang gawain niya. Bakit pakikialaman ng trabaho ng ibang ahensya? Hindi naman trabaho ng Vice President. Sa totoo lang, kung titingin mo sa konstitusyon, wala naman talagang trabaho ng Vice President, kundi maghintay na magkasakit o mamatay ang presidente at mag-advise. Pero ano yung napaka-importante para ikaw ay magkaroon ng kunyari ng napakadaan-daang mga gwardiya dahil sa trabaho mo bilang DepEd. Bakit ikakarga mo yan sa Office of the Vice President? Hindi ba dapat sa yan? Sa DepEd? Bakit naman magiging isopin sa Office of the Vice President ang recruitment ng NPA sa mga schools? Samantalang yan ay DepEd issue.
So nakikita nyo yung nakikita nyo yung naging magulo na dahil sa kalakarang ito na kung may ginagamit na dalawang posisyon at hindi naman yan ngayon lang nangyari in the past. Nangyari na yan pero ngayon lang na pag-uusapan dahil marami nga mga alingas-ngas gawa ng confidential funds. Tapos maririnig mo pa yung mga tamang sasabi. Hindi mo kasi alam kasi hindi mo naiintindihan yung sinabi ni Executive Secretary Bersamin. Yan ang punta natin sa ngayon. Ano bang sinabi ni Executive Secretary Bersamin na hindi ko naintindihan? Ganito yan. Ang sabi ni Secretary Bersamin, okay, ang nag-provide daw ng authorization sa paglipat ng budget ng Pangulong Marcos noong 2022. Kasi ang pinag-usapan natin dito, hindi yung confidential funds ngayon. May problema na yung confidential funds ngayon. Pero noong 2022, yung pinag-usapan natin dito last Wednesday, noong 2022, ang budget gawa na. Nagawa na yan ng Kongreso noong 2021 at nagsimula yan ng January hanggang December ng 2022. Ganyan naman ang fiscal year Ang General Appropriations Act ng 2022 na aprubahan ng Kongreso at napirma ng Pangulong Duterte noong 2021. Nung umupo po si Pangulong Marcos at si Vice President Duterte noong 2022 June, tapos na ang budget. Gawa na. So ganyan naman talaga sa unang taon ng pag-upo mo Kung ano yung natira ng previous administration. Ngayon, ganito yan. Ang sabi ni Bersamin, meron man daw pera na ina-appropriate ang Congress na nag-provide ng legal cover. Kasi ganito po yun, di ba ulitin ko, 3 ang naging kondisyon ng konstitusyon. Ng Article 7, Section 25, number 5 ng ating Constitution, di ba pinakita ko yan. 3 kondisyon ang kailangan magkaroon muna, requisites, at yan ay in-enforce at na-reinforce at ni-reiterate ng Korte Suprema noong 2014 sa Araulio versus Aquino na ang nagsulat nito si Bersamin din. Ang nagsulat siya ng judgment. Kaya dapat alam na alam niya to. 3 ang kondisyon. Una, kailangan may batas na nag-authorize sa paglipat. Pangalawa, nag-authorize ang expenditure na yon. Pangalawa, kailangan ay galing ito sa savings. At ikatlo, ito ay kailangan augmentation. Kung maglilipat ka ng budget sa ibang ahensya, kung maglilipat ka ng budget, ang transfer, ito ang pinag-uusapan natin, transfer. Babalikan ko yun mamaya sapagkat yan ay mahalaga, yung transfer at saka spending, yung paglilipat o yung paggastos. Tama naman si Secretary Bersamin na nagkaroon sa bawat General Appropriations Act, malaging merong special provision clause yan para sa contingent funds. Kasi may mga bagay-bagay hindi ka ma-anticipate. So ang sabi niya, bahagi ng General Appropriations Act ng 2022, yung special provision na yon. Therefore, may batas nag-authorize ng paggastos ng perang yon. Yun ay unang requisite lang yun. Kailangan 2 pang requisite, savings at augmentation. So nasosolve lang nung problema, nasosolve lang naman ni Secretary Bersamin yung unang requirement na kailangan mayroong batas, inauthorize ng batas ang perang yan at pwedeng gastusin. Now, para mailipat yan sa ibang ahensya, kailangan galing sa savings yan at galing yan sa augmentation at magiging augmentation lang yan. Babalikan natin mamaya ang word na augmentation. So, at yan ay hindi yan batas, yan ay konstitusyon ang nagsabi yan. In-interpret na yan mismo ni Bersamin at ng kasamahan niya sa Supreme Court ng 2014 sa Araulio versus Aquino. Hindi ba? Konstitusyon yan, mas mataas yan. So kahit, kunyari, pagpalagay ng merong batas na binabiolate yan, isa-strike out yan ng Supreme Court na unconstitutional in the same way that 2014, Bersamin and his colleagues in the Supreme Court struck as unconstitutional the law that realigned the development assistance funds, yung mga PDAF. Hindi ba? So, kahit pabatas yan, kung yan hindi ayon sa konstitusyon, hindi yan dapat,
pwede yung i-question sa Korte Suprema. Pero pag tingnan mo na kaya natin yung pinagsasabi ng mga kasama natin dito na ano, okay, tingnan natin. Ano ba yung confidential fund na yan? Okay, share natin, ha? Ano ba yung special provision na yan? Contingent fund. Ito yung 2022, the amount of 13 billion pesos appropriated herein shall cover the fund requirements of new or urgent activities or projects of national government agencies, GOCCs, and LGUs not need to be implemented or paid during the year, such as but not limited to the following: legal obligation of the government arising from final and executory decisions of competent authorities, such as compromise agreement, arbitral awards, mediation settlement agreement, and professional services in connection thereto. 2. Requirements of newly created offices, or 3. Deficiencies in the appropriations for local and external travels of the President of the Philippines. Yan po ang provision. So meron nga naman. Kasi tingnan mo naman, hindi naman pwedeng makita ng hindi naman pwedeng makita natin na may mangyayari pala katulad ng pandemic. Hindi mo naman na budget yan. O kaya yung mga travels ng presidente, biglang kumulang, tumaas ang pamasahe, ang presyo ng travel, ng gasolina. O kaya nagkaroon ng agreement na kailang pirmahan at kailang magbayad tayo ng danyos perwisyo ng gobyerno. Hindi naman anticipate yan eh. Nagkaroon ng kaso. Okay? So, yun yung mga kailangan mag-set aside ka. At itong special provision na ito, itong contingent fund na ito, sabi ng Korte Suprema noong 2019, ito ay line item budget, hindi ito lump sum. Kasi meron itong purpose nakalista dyan, pang-augment. Now, budget pa ito ng presidente. At pwede niyang gastusin. Malinaw po na pwede niyang gastusin yan. At sabi ng Korte Suprema, ito po ay noong 2019, ito po ay line item budget. Ano ba yung line item? May patutunguhang programa o proyekto o activity. Sapagkat talagang line, klaro ang tukoy. Babayaran ang obligasyon, dadagdagan ang travel ng Pangulo, dagdagan ang travel cost dahil tumaas ang gasolina, kailangan bumili ng mga gamit dahil hindi na-anticipate, nagkaroon ng sakuna o katulad ng pandemic at bibili ng mga bakuna, mga ganyan. Yan ang contingent funds. Pero yan naka-align item yan. Ano po ang nangyari noong 2022? Okay? Sige, balik na tayo. Stop sharing na tayo dyan. Ano pong nangyari noong 2022? Ang nangyari po noong 2022, naglipat ang Pangulo ng 211 million mula sa opisina niya patungo sa opisina ng Vice President. At 125 million doon ay hindi tukoy kung saan papunta, kundi tinawag lang na confidential funds. Alam naman natin ang confidential funds ay lump sum. Kasi sapagkat hindi nakatukoy yan saan gagastusin. Kategorya po yan ng fund, hindi po yan item. Hindi po yan specific line item budget na alam mo kung saan gagastusin. Ang confidential funds, generic lang yan na gagamitin for national security related activities, pero hindi mo alam kung ano yung activity na yon. Lump sum. Okay. Ito pa. Malinaw po sa General Appropriations Act na ang contingency fund ay pondo ng Pangulo. Okay? At ang Pangulo ang pwedeng gumastos niyan. Hindi po nakalagay dyan na pwede niya yung ilipat sa ibang opisina. Iba po yun. Dahil ang paglilipat na po sa opisina ang pinag-uusapan, meron na po tayong constitutional provision na mas mataas sa batas na ito. General Appropriations Act lang ito eh. Ang nakalagay sa saligang batas na interpret na ng Korte Suprema noong 2014, ang paglilipat, kailangan augmentation lang yan. So, paano kung mayroong pangangailangan bago ang DPWH? Kulang ang pera nila. Ay, di ang gagastos yan, ang Pangulong Marcos. Pwede naman ako na ang gagastos, hindi ko na kailangang ilipat sa iyo ang budget. Ikarga mo na yan sa budget ko. Charge to my budget. Hindi mo naman kailangang ilipat eh.
Kunyari yung pagbibili ng mga ano, yung pagbibili ng ng pagbibili ng bakuna. Yun naman ay hindi na kailangan i-transfer sa DOH eh. Diretso ng ang Pangulo, charge mo na yan sa akin, ang magbibili na lang ang DOH pero nakakarga sa budget ko. Parang ganito yan eh. Iba yung may pera ako, di ba? Meron akong pera sa aking sarili. 10,000 dyan ay contingency. Meron kang pangangailangan. Ang nasa dapat nangyari, kailangan mo ng pera, o sige, yung 10,000, bumili ka ng ng gusto mong bilhin, i-charge mo na lang sa perang ito. Ako na lang magbabayad. Ganun allowed yun. Pero ang nangyari kasi, ang Pangulo, yung 10,000, binigay niya sa'yo. Bibigay sa'yo. Bahala ka na kung paano mo gagastusin. Basta alam mo confidential fund yan. Ibig sabihin yan, binigyan ka ng karapatan na mag-allocate ng pera, hindi man siya binigay ng Kongreso. Ang binigay ng Congress na authorization sa General Appropriations Act sa Pangulo ay pwede niyang gamitin ng contingent funds niya sa mga bagong programa, proyekto, pero hindi sinabi niya, ilipat mo ang responsibilidad pag-determine yan sa ibang opisina. Dapat ikaw. Klaro yun eh. Dapat ang opisina ng Pangulo ang siyang nagsabi, o sige, gastusin mo yan, i-charge mo na lang, papadala lang namin sa iyo yung pera. Pero iba kasi yung pagpapadala sa legal, iba yung concept ng transfer, and transfer of funds, hindi man necessarily transfer. Pero i-transfer ko sa iyo sa account mo yung pera, pero ako pa rin ang liable. Di ba? Ako pa rin magdedetermine kung paano mo gagastusin yan. Ang ginawa ng Pangulong Marcos, inilipat yung 125 million sa kay Sara Duterte to be spent as confidential funds. And confidential funds are lump sum appropriations. Binigyan niya ito ng laya na magdetermina kung saan gagamitin yung 125 million kasi lump sum nga yun. Hindi po yun tama sapagkat hindi po nabigyan ng authorization ng Kongreso through the General Appropriations Act ang Office of the Vice President na magkaroon ng ganung klase ng power. Di ba? Naintindihan niyo po yung concept, naintindihan niyo po yung logic na na ang isang ahensya katulad ng presidente, pwedeng gamitin sa mga bagong programang contingent funds niya. Pero accounted sa kanya at naka-target dapat. Pero hindi niya pwedeng ilipat ito sa iba at sila magkakaroon na ng power and authority to determine how it will be spent. And to think that it is not even line item, it was lump sum. Confidential fund yun. Doon may problema. At ito, hindi naman ito sinasabi ni Bersamin na tama. Ang sinasabi lang niya, provided ang presidente ng amount na pwedeng gamitin sa contingent funds. Pero ang nakalimutan at anong di sinasabi, hindi ko pinalimutan o nakalimutan, ang hindi sinasabi ni Secretary Bersamin ay may limitasyon pa rin ang paglilipat. Dapat ay mula sa savings, tama naman kung savings, at dapat kung ililipat sa ibang ahensya ng pamahalaan, ang pagmamanage ng fund na yon, kailangan it is to augment existing line item budgets and not to give blanket authority for it to determine how it will be spent, which is what happened when you move the budget of 125 million from the Office of the President charged to its contingent fund to the Office of the Vice President to become now a line item budget. Malinaw na po ba? Baka po sabihin niyo naman, di ko na naman naintindihan ang sinasabi ko. Inaaral po natin ito. Kasi sabi ko nga, kalbo nga ako, tama naman yun, pero hindi naman po ako tatanga-tanga at irresponsable na magsasalita dito na hindi ko muna inaalam. Parang tingin ko tuloy sa sarili ko, may ribbon ako sa taas. O tingnan mo. Di ba? Confidential fund yan eh. Natatakpan ng ulo kong kalbo yung sako. Sa tingin mo tuloy nga ng ulo ko, parang may ribbon. Kaya parang, ano ba, ribbon ba tawag yan? Parang nilalagay nyo. Di ba? Kakatawa. Parang may corona. Anyway.
So yun po yung paliwanag. Ang inuulit ko, meron pong kapangyarihan ng presidente na maggastos ng dagdag, lalo na doon sa mga hindi na-anticipate from the contingent funds, which is 13 billion. At ito nga pwedeng gamitin kapag may mga bagong gagastusin na hindi na-anticipate, kung ginagawa ang budget, katulad ng mga babayaran pag sa mga tratado o nagkaroon ng mga kaso na naipanalo ng kalaban at kailangan magbayad ng danyos ang gobyerno, mga ganon. O kaya mga budget ng mga bagong opisina, or yung mga nadagdag sa kanyang trabaho niya, na may travel siya, tumaas ang gastos ng gasolina, hindi na. Contingent funds nga yan. Meron din tayong ganyan, yung mga allowance na binibigay mo sa sarili mo. Pero, klaro na dapat, kung meron mang hinihingi ang ibang ahensya, hindi mo ililipat sa kanila yung perang sila na ang bahalang gumastos. O sige, ay kulang ang pera ko ng 10,000, pahingi, o bibigyan mo ng 10,000, sasabihin, anong kulang? Kulang, wala po akong pambili ng notebook o papel. Siya, bilhin mo yan, i-charge mo na lang sa budget ko. Ganun dapat. Hindi yung bibigay kita ng pera, bahala ka na kung gastusin mo yan. Saan? Ganun po ang ginawa ng Pangulo noong naglipat siya ng 125 million kay Sara Duterte. Confidential funds is a lump sum appropriation. Malinaw na po yan. Meron pa po tayong isa. Yung augmentation. Pwede namang maglipat Basta importante tukoy kung saan papunta. At ito ay kasalukuyan ng gastos na approved. Malinaw yan sa saligang batas sa Section 25, Number 5 of Article 7 of the Constitution of the Republic of the Philippines from 1987. Hindi ko po ito inimbento. At ito noong 2014 ni-reinforce mismo ni Bersamin ang sinulat niya ang kaso sa Araulio versus ang desisyon sa Araulio versus Aquino. Na pwede lang mag-move across from one agency to another within the executive branch kung may legislative authority. Sabihin natin, meron naman, savings naman, pero dapat existing yung item. Hindi pwede yung wala. At line item dapat, tukoy dapat, hindi pwede yung pababayaan mo lang yung yung Pangulo na siyang magdetermina. Ngayon, eto nga nakakatawa. Klaro naman na walang confidential fund sa budget. Aba, itong si Stella Kimbo, na representative ng Marikina, dati Makaleni ito Dati Liberal Party to si Stella Kimbo. Ngayon mukhang sa administrasyon na siya, di ba? Talaga naman, conversion happens, di ba? Ako nga, dati, sinusuport ng kasi Duterte. Bumawi ako. Na-perceive ako na supporter ni Pangulong Marcos. Dati naman kasi, dinipensa ko naman siya sa kanyang mga, yung sa dayaan eleksyon. Di ba? Noong 2016. Pero ngayon, gano'n naman talaga dapat tayo. Pero anyway, ang ano ko lang dito kay Stella, itong kanyang argument na the item of confidential funds already existed except zero ang allocation. Parang sabi ko nung marinig ko yon, parang sinabi niya, may item naman talaga ang confidential funds sa budget ng OVP noong 2022. Wala nga lang allocation, zero. Parang makakatawa yun Kung hindi ka binigyan ng pera doon sa item na yon, hindi item yun. Walang kalakang budget doon. Diba? Parang hindi naman pinag-uusapan dito kung may item, pinag-uusapan dito, meron ka bang pera doon for you, for to be augmented. Anong parang so lahat na ng bagay pwede nang i-augment. Ang augment, di ba, to augment means meron na, dadagdagan mo lang. Yun ang ibig sabihin ng augment, di ba, Stella Kimbo? Pero naman tayo may PhD. May PhD sa economics, ako may PhD sa policy. Ang augment is that you augment only something that exists. And if there is no budget given, it doesn't not exist. What can you augment? The word for that is to establish. You create. Parang, my God, paano ma-augment ang isang wala? Parang, di ba kaya nga may breast augmentation kasi may breast ka? Paano kung wala kang breast? Di wala kang i-augment. Di ba? Ito pa ang nakakatawa nito. Let us really be specific about it. I-share natin ito para magkalinawan tayo. Ito po ay galing sa Official Gazette, yung appropriations ng 2022, at ito yung sinasabi
ni Stella Kimbo. In million pesos yata ito. Ito yung budget ng Office of the Vice President. May utility expenses na 6 million? 6 billion. Communication expenses, 6 billion, kasi in million pesos ito. Awards, rewards, and prizes, 400 million. Ewan ko kung 400 million. Eto ngayon. Mapapansin nyo, merong item dito na confidential intelligence and extraordinary expenses. Baka ito yung tinutukoy ni Stella. Pero sa mga marunong magbasa ng table, alam nyo po na ito ay heading lamang. Kasi naka-indent yung extraordinary and miscellaneous expenses. Parang ito yung pamilya ng mga expense. Pero ito yung mga nakalagay dyan. At tingnan nyo. Kaya nga, pag ang katapat nito, tingnan nyo doon, blanco. Blank yan, hindi yan zero. Ikaw naman, Stella. Iba po yung zero sa blank. Kasi ito po, category ito ng expense. O, tingnan mo, nakalista lang. Extraordinary and miscellaneous expenses. Wala pong confidential and intelligence. Wala pong inilista na confidential and intelligence funds ang budget ng 2022. So there is nothing to augment. And Stella Kimbo is not being honest. Wala pong budget sapagkat kategorya lang po yung confidential. Ang mas titingnan natin yung ito. Wala pong sa item dito. Ang binigyan lang extraordinary and miscellaneous expenses, which is not confidential and intelligence. Kasi kung merong binigay na confidential and intelligence, ang GAA so 2022, dapat nakalagay din yan sa item. Eh wala, ito lang pong item na nakalagay under that category of a budget. Kaya naman, hindi naman po, huwag tayo maglukuhan dito. Hindi naman po tayo tama na ginagawa nating stupido ang mga tao. Para lang may ipagtanggol ang hindi dapat katanggol-tanggol dahil mali naman talaga. Okay, so anyway, sana naman sa Lunes hindi na confidential funds ang pag-usapan natin. Sana wala na mga lumabas pa ng mga kung ano-ano pa ngayon. Pero kung yun pa man, ito ay mahalagang bagay. Hindi ako mapapagod pag-usapan para ipaintindi sa mga tao. Kasi, importante ito na may panlindi. Sabagat alam nyo naman, ang aking misyon dito sa Usapang Politika ay maipaintindi sa ordinaryong mamamayan ang mga nangyayari. Yung hindi, kasi kaya tayo nagkakaproblema kasi minsan distant hindi natin naunawaan ng lubos at masama naman yung hindi natin naunawaan. Ang iba naman yung kukuda ka ng hindi mo naintindihan. Okay? Okay, so sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People at sana nakapagturo ako sa inyong kaisipan na proskonya mga puso at nakapagpabago ako ng pananaw sa buhay, lalong-lalo na sa usapang politikal. Sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and performance. Mukhang napahaba po ang usapang politika natin sa ngayon. Pasensya na po. Babawi na lang po ako sa susunod. Iiksiyan ko na lang. Anyway, Sabado na ng bukas, weekend, wala pong usapang politika, pahinga po tayo ng 2 araw. Magkita-kita po tayo sa Lunes uli dito sa usapang politika. And ngayon, mag-ingat po tayo ngayon, huwag tayong magpapabaya sa ating mga kalusugan. Health is wealth. Kahit binawasan ng budget. Health is wealth. Okay. See you soon on Monday. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal. Magandang umaga po sa ating lahat. Bye for now. Take care.